Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong sa West Philippine Sea, sa defense, at yung pong sinabi ni Senator Risa Hontiveros. So bago po tayo magsimula, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, sa mga followers, subscribers, nagda-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. At ganun din po, salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating channel at kahit papano po nakaka 20k subscribers na po tayo. Achievement unlock na po yun. No? So we're going to 25k subscribers. At meron po tayong mga marks dyan, no? Hopefully, hindi po payagan po tayo ng ating gobyerno na magamit yung logo ng Bagong Pilipinas. At abang-abang lang po kayo sa mga marks na ilalagay natin. Makikita nyo po yung link dyan po sa description ng ating videos. No? Check nyo lang po. Okay? So, eto na po. West Philippine Sea po ang usapan natin. Kasi, nawawala po ang focus natin, ang ating attention. Sinasadya po ito, malamang, ng mga Tsekwa. Sasabihin natin Tsekwa, wala akong pakialam kung ano pang sabihin ninyo. Tuwang-tuwa po sila. Mamaya malalaman nyo kung bakit. No? So, unahin natin itong balita ng GMA News Online na may sinabi po ang Philippine Navy. No? Ito po yung headline. China interfered with less than half of Philippines resupply missions in West Philippine Sea. Sabi po yan ng Navy. Chinese vessels have interfered with around less than half of the 28 rotation and resupply missions o yung RORE of the Philippines to the West Philippine Sea in 2023. The Philippine Navy said on Tuesday. Quote, sabi po ito ni spokesperson Roy Vincent ng Navy. On the number of incidents that they were illegal actions by the maritime militia or the Chinese Coast Guard, I would say that less than half, less than half lang, baka 1/4. We do not gauge the success of the mission based on the interference or intervention of the maritime militia or the Chinese Coast Guard. We base it on the conduct of the mission successfully to deliver the supplies and to rotate the troops. Most of the interference in 2023 occurred in Ayungin Shoal. Ayun lang naman talaga, di ba? Trinidad said that that 3 of its 14 missions encountered harassment from Chinese ships. So, ilang percentage yan? Ikunin nyo na lang. Ano ba kalahati ng 14? 7. Ano kalahati ng 7? 3.5. Di almost 1/4. Di ba? Tama, mali. 1/4. Kaya sabi niya, less than half. Di pa kasi sabihin ng direkta, sabing 1/4 eh. Di ba? Ang kulit ang putya. These harassments included water cannon incidents, dangerous maneuvers, and the presence of Chinese vessels in the area during the mission, sabi ni Trinidad. Meanwhile, some missions were rescheduled due to bad weather and conditions of ships. Correct po yun. Nalala nyo yung itong unang buwan ng taon na ito, di ba, na-postpone yung isang RORE kasi may diferensya po yung una sa May 1 saka yung ML Kalayaan. Okay? The latest rotation and resupply mission for BRP Sierra Madre na Ayungin Shoal was a success and was described as flawless noong February 2nd. Ayan po. Okay? So, yan na po yung sinabi nila na less than half, 1/4 nag-interfered ang Chinese Coast Guard or Chinese militia vessels. Okay, nung last year. So, tignan natin. So, par ngayon, wala pa pong nangyayari. Okay, now, yung China naman, may sinabi po sa global stage. Meron po silang iniuulat. No? Diyan po sa balita ng Newsweek. Sabi dito, China says Coast Guard drove away US ally at disputed territory. Aba, US ally daw. Sino kaya yung US ally na yan? Ito. The Chinese Coast Guard on Monday said it
expelled a Philippine vessel, US ally nga naman, that had intruded into waters near a contested feature in the South China Sea. Kuwe, bakit din sinasabi nilang nandun sa ayungin, nakapasok? Error mission natin yun gago naman to. In a brief statement published to its official account on China's Do Everything app, yung WeChat nila, the agency identified the vessel as a Philippine Coast Guard ship. PCG ship daw. Which it drove away according to the law. According to the law. Wow. The episode took place near Scarborough Shoal in Spratly Islands, ownership of which is contested by half a dozen regional states on the energy-rich South China Sea, which is also home to some of the world's business shipping lanes. Talagang busy po yan. Di ba? Ito Scarborough Shoal, known as Bajo de Masinloc in Manila, and Hongyan Island in Beijing, is less than, tingnan nyo itong Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal is less than 140 miles from the Philippines' most populous island, yung Luzon, but some 800 miles or 680 miles from the closest Chinese province of what? Hanan. Do the math. Pasok na pasok po sa ating EEZ ang Scarborough Shoal, yung Bajo de Masinloc. Bakit sila naandyan? 680 miles ang layo ng nearest island nilang Hanan o province. Tapos sasabihin nila kanila, liar. Baka humaba din ang mga baba nyo tulad ni Aimee at yung mayor ng Davao City. Di po ba? Tama? Mali. Now, sumagot naman dyan ang ating National Security Council. Kala nyo nagpapaganda po ng imahe itong mga Chekwa. Pero, papalagan natin sila. Ang tanong ko sa inyo, may maniniwala pa ba sa naratiba ng Chekwa pagdating sa West Philippine Sea? Wala Wala po silang kakampi. Yan ang sinabi ni PCG Commodore J. Tariela, spokesperson for West Philippine Sea. Sinabi rin niya ni DND Chief Secretary, Gibo Teodoro, wala silang kakampi. Sinong kakampi nila? It's them, they, and their. Ano ay nasabi ko? Ibig sabihin, sila lang. Ito po sa balita ng Inquirer. NSC, the National Security Council, disputes China report on PCG vessel driven away from Scarborough Shoal. China did not drive away a Philippine Coast Guard vessel patrolling off Scarborough Shoal in the West Philippine Sea, according to National Security Council spokesperson Jonathan Malaya. Quote, "It's a figment of their imagination." Kumbaga sa Tagalog, nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Yung pala siguro, yung Coast Guard nila, yung doon, sabihin natin, i-report natin, we lawfully drove away Philippine Coast Guard ship and US ally. Sige, gawa tayo ng kwento. Katulad nito. Di ba? Sabi ni Jonathan Malaya, it's a figment of their imagination. And it has no basis at all. Di nga sila makapagpakita ng ebidensya. Asan ang video? Utak. Ni-report lang ng Global Times sa kanilang X account para lang sabihin, ang galing-galing naman ng mga Chekwa. Para sabihin ng kanilang mga nationals, ang galing-galing namin, ang galing ng Coast Guard namin, mga gonggong, niloloko lang kayo, nililin lang po kayo. Ito pa sabi ni Malaya. But Malaya said, the BRP o yung barko ng Republika ng Pilipinas, Teresa Magbanwa, is still patrolling in the vicinity of the maritime feature. Our Coast Guard vessels is there. It's still patrolling. Di ba? Sino na sinungaling?
Gago eh, no? Akala nyo naman, maniniwala ang ibang bansa sa inyo? Eh, mga liar kayo. O, eto pa. Sa Inquirer din, ano naman ang sabi ng ating Armed Forces of the Philippines? Chinese presence in West Philippine Sea won't stop supply trips. Yes. Eh, ano tayo eh? Ano nga tayo, di ba? Resolute. Di ba? Di tayo pahaharang-harang. Eh, di maghabol kayo. Sila pa nga ng bubunggo eh, di ba? The Philippine military on Tuesday said there was no stopping the government from bringing fresh supplies to troops stationed in the West Philippine Sea despite the presence of Chinese vessels in almost all resupply missions of the Philippines at Ayungin Shoal. Commodore Ray Vincent Trinidad, Navy spokesman from the West Philippine Sea, said the Philippines have 14... nasabi na natin to kanina. For the Chinese present, I will say with a certain degree of certainty, almost all if not all. O, ayan. Yan lang yan. Kahit na meron pa sila dyan, gagawin lang natin, maneuver hanggang marating natin yun. Para tayong cat and mouse. O, sa huli, tayo ang nagwawagi, di ba? O, eto na. Punta tayo kay DND Chief Secretary. Kasi maganda po ang kanyang adhikain, ang kanyang pangarap at kagustuhan. Sa balita po ng GMA News Online. Teodoro wants more military presence in Batanes. O diyan po sa northernmost part ng ating bansa, no? Kasi po yan, napakalapit po niyan sa Taiwan. Sabi nga nila diyan, meron na diyan yung mga Chinese radio. Yung ching chong ching ching chang tong. Pagbukas mo ng fortune cookie mo, minumura ka ni Duterte. O di kaya ito tungkol sa West Philippine Sea ba ganito? Fortune cookie siguro si Ilora. Pagkatapos niya kumain ng Chinese noodles, authentic yun, Ilora ha. O kaya si Ai Chang. Sabi na, "Can I have a fortune cookie?" Pagbukas lang ng fortune cookie. Ni hao. Nakalagay ni hao. Ay, pang-asar. Ni hao. Ano ba yung ni hao? Inihaw. Inihaw na isda. Inihaw na manok. Akala nyo kung anong laman ha, kayong dalawa ha. Takaw nyo kasi sa fortune cookie. Yan, napala nyo. Yun ang fortune nyo. Ni hao. Hello. Sabi pa ng panda yun. Boses ng panda. Ano ba boses ni panda? Si Po, di ba? Kung Fu Panda. Matakaw sa dumpling. O, ito po. Gusto po ni DND Secretary Teodoro Giboro na magkaroon pa ng more military presence in Batanes. Kasi nga, mamaya, meron namang umaalagid dyan na Chinese militia vessels. Ano ko? Ganda ng picture. Tingnan nyo. Mabulis Island. Ay. Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. has ordered an increase in military presence and facilities in Batanes, according to the Naval Forces Northern Luzon. In a statement Tuesday night, the Naval Forces Northern Luzon said Teodoro made the directive during his first visit to Naval Detachment Mabulis and the ongoing construction of Naval Forward Operating Base Mahatao in Batanes. Quote, he also called for the development of more structures, noting that Batanes is the spearhead of the Philippines as far as the northern baseline is concerned. The Secretary also gave the instruction for an increased AFP presence in the area. Correct. Tama po yan. According to the Naval Forces, Teodoro said that the operational tempo of the Armed Forces of the Philippines will be higher as he expressed commitment to enhance territorial defense and security. Correct. Teodoro also called for the boosting of interagency cooperation between the AFP and other agencies to protect the country's fisherfolk. The importance of securing borders and establishing a robust presence in strategic areas was also highlighted through a marker unveiling and insightful briefing conducted at the Naval Detachment Mabulis. Yan. So, sinamahan po siya ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. Okay, napakaganda niyan. So, okay, ayos. Gusto ko yan. No? Talagang, kasi lapit niyo sa Taiwan. Mamaya, anong mangyari, di ba? Okay? Next. Ito po.
no? Hindi ko nakita yung grupo na nagsasabing umalis ang mga Chekwa diyan sa West Philippine Sea. Hindi ko po na-save yung article yung grupo, may grupo kasi. No, pero ito na lang nakita ko po sa Politico. West Philippine Sea is ours. O yan, dapat gawa tayo ng marks, ha? Na nakalagay. West Philippine Sea. Atin yan, nakalagay. 6 bishops blast China incursion. Seek government protection of fishermen. 6 daw na bishops. O yan, ha? Sabi dito, Catholic bishops have urged the government not to allow Filipino fishermen to be driven out from the West Philippine Sea. Correct, tama po yan. No? Ako, agree ako dyan sa mga bishops na ito. Quote, this is not only an issue about fish and aquatic resources, but about the lives, the well-being, and future of one of the marginal but populous sectors of our society, the fisher folk. Reads the joint statement issued by Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Yung maepal na dilawan to Iba Bishop Bartolome Santos Jr., San Fernando de la Union Bishop Daniel Presto, Puerto Princesa Bishop Socrates Mesiona, Taytay Bishop Broderick Pabillo, and Lingayen Dagupan Auxiliary Bishop Fidelis Layog. O sige, basta maganda ang layunin para sa ating bansa, para sa ating mga kababayan, go ahead ako dyan. Sino pa ang namumuno dyan kung si Socrates? Basta, wag siyang magdidikta sa ating gobyerno. Wag niyang sasaklawan. Tama lang mag-suggest sila, pero wag kayong magdikta. Okay? The prelates lamented that the aggressive incursion of the Chinese into our maritime zone, resulting in the widespread destruction of coral reefs. Correct po yan. Sinasabi po rin yan sa atin ng ating kaibigan dyan sa Palawan. Totoo po yan. No? Marine sanctuaries and the habitat of fish and sea-dwelling animals have brought havoc on the lives of our fisher folk. Correct. Kasi pag nasira na ang coral reef, wala na yung pupunta ang mga fish. Hindi na sila makapeshda, di ba? Prior this, they recounted, fishermen did not have to go far to be able to harvest the riches of the sea that provided for their needs and those of the members of their families. All legal means must be exhausted so that what nature has to bountifully bestowed on us may be ours and may feed generations of Filipinos yet to be born, and if present diplomatic endeavors do not suffice, then it is permissible, morally necessary, even to have recourse to the friendship of allies who can help us defend what is ours. Oh, correct. Agree po ako sa sinasabi nitong mga prelate na ito, itong mga pari na ito. Ha? The bishops also appealed to the people to defend the rights and livelihood of the poor fishermen. Itaguyod ang kinabukasan ng mangingisda at kanilang mga anak. Ayos, ipagdasal po ninyo. Ha? Pagdasal natin na tayo po ay katigan ng ating may kapal na Diyos Ama, na talagang tayo po ay protektahan dito sa West Philippine Sea at tulungan po ang gobyernong Marcos, no? Pagdasal natin ang ating leader ng ating bansa at mga kawani niya. Para yan sa future generation, sinabi na ng mga pari, di po ba? Itaguyod ang kinabukasan ng mga mangingisda at kanilang mga anak. Ayun, ang ganda po niyan, no? Next, ito po, yung ating last article, si Senator Risa Hontiveros, no? Sabi niya, Senate probe on cyber attack allegedly from China sought. Kumbaga, gusto niya pong magkaroon ng Senate hearing diyan sa cyber attack ng mga nandoon sa China. Kasi 'di ba sabi nung si Jonathan D, yung isang sa DICT, na trace nila yung mga hacker na nasa China. Pero sabi naman ng China, pinabubulaanan. Siyempre, sino ba aamin yan? Di pag inamin nila, di attack yan, di ba? Kailangan silang magbayad danyos dyan. An investigation into the recent cyber attack on several government websites allegedly carried out by one of the 3 Chinese state-sponsored, sinungaling ang mga Chekwa. Tingnan nyo. 3 Chinese state-sponsored, gobyerno ang nag-sponsored. Tapos sasabihin nila, wala kami kinalaman dyan. Di ba mga sinungaling? Cyber intrusion groups had been sought in the Senate. Deputy Minority Leader Risa Hontiveros has filed proposed Senate Resolution 923, okay, which directs the Senate Committee on National Defense,
and Security to conduct the probe in aid of legislation. I think ang chairman dito si Senator Jingo Estrada, no? Tama niyo po ako kung mali ako, 'di ba, Elora? Tagalog 'yon. Now, therefore, be it resolved at it is hereby resolved to call for the Senate Committee on National Defense and Security to conduct an investigation in aid of legislation into a foreign government-sponsored cyber intrusion affecting government agencies, including those directly involved in safeguarding national interests in the West Philippine Sea. Correct! Tama yan. Sige, payag po ako dyan sa ganyang Senate hearing. Basta tungkol sa ating gobyerno, tungkol sa ating West Philippine Sea, ang intrusion ng China, imbestigahan ninyo o sino mang bansa ang gusto pang mag-intrude sa atin. Tama yan. Di po ba? Ang tinatarget po nila, sabi ng DICT Philippine Coast Guard, Office of the Cabinet Secretary, the DOJ, the National Coast Watch System, and the House of Representatives. O tingnan nyo, kakasar kayo Hontiveros also noted that the DICT reported that several private domains were also targeted, including that of the President. The academically perfect cyber attack as described by the DICT was reportedly performed by one of the three Chinese state-sponsored cyber intrusion group classified as advanced persistent threats, namely the Lonely Island, Minder, and Panda. Ayan. Considering the possibility that malware had been installed on Philippine critical defense networks for the purpose of long-term surveillance, this recent cyber intrusion threat to compromise resupply missions to Ayungin Shoal, the security of the Philippine Armed Forces personnel stationed on the BRP Sierra Madre, and wider national interest in the West Philippine Sea. Tingnan nyo si Hontiveros, talagang pinangangalandakan niya ang West Philippine Sea. Yan Mamaya may sasabihin po siya dito. Ito. The lawmaker mentioned a report by Unit 42, a Palo Alto Research. Dito po yan sa California. I think malapit. Correct me if I'm wrong. Malapit ba to sa Silicon Valley? Palo Alto Research Arm closely studying cyber attacks late last year, which showed that a series of attacks targeting a Southeast Asian government was found to have been carried out by three separate threat actors affiliated with Chinese interests. Tingnan nyo yan. In which multiple critical government entities were compromised. Puro po tsekwa ang mga gago. No? Malakas po silang mag-spy. After the cyber intrusion, spying, hacking, mga siraulo. Hontiveros asserted that the government must divert its focus to the intrusion made by China instead of charter change. Correct! Pero yung charter change, iusad nyo. Sige, usad kayo. Pero, wag naman lahat nandun ang focus. Ang usapin dito, West Philippine Sea. The West Philippine Sea, mga kababayan, The West Philippine Sea. Nabibisaya ako, Okay? Hindi naman po sa pambabasto sa mga kababayan ating Bisaya. Okay? Kung may na-open po, sorry po. Okay? So, mga kababayan, isipin nyo. Puro kayo ICC. Puro kayo Duterte. Puro kayo pambabalahura sa gobyerno. Puro kayo tchatcha. Awayan ng Kongreso. Tama si Hontiveros. Ang tunay na usapin dito ay ang West Philippine Sea. Di po ba? Tama, mali. Tingnan ninyo. Tama siya Puro tayo ngaw-ngaw sa, si Digong, ikukulong na, si Harry Roque, mga burak supporter ng Duterte, nag-aaway-away. Yun ang pinopokus kasi yun ang talagang gusto nilang ipapokus sa atin. Nawawalang atensyon natin sa West Philippine Sea. Kaya ito, tama si Hontiveros. Di ba? This is a major cyber attack. While we are all busy cleaning up the mess of the Sham People's Initiative, China has taken advantage of the current instability in the country to strike at our vulnerabilities. Dapat ito ang pagtuunan ng pansin, hindi yung mga peking inisyatibo na nanggugulo lang sa Pilipino, pati yang si Duterte, pati yung mga burak supporter ng Duterte, nilalayo nila ang issue sa totoong issue. Kasi yung issue natin internally about sa mga pagkain, gasolina, inflation yan.
Ginagawan po ng paraan ng Pangulo yan at ng mga gabinete niya. Pero yung West Philippine Sea na super rich, sabi nga kanina, energy rich. Ha? Sino nakaka-gain advantage? Ang mga Chekwa, di ba nagpadala nga ng 200 dyan na mga barko habang sila, itong mga legislative natin, nag-aaway-away sa Chacha, tayo nakapukas kay Duterte, gawa nung ICC, talagang iniingay-ingay nila. Nalaman naman pala natin na walang ganito, walang ganyan. Nawala ang focus sa West Philippine Sea. Nakapasok yung mga mahigit sa 200 na vessels nila. Di ba? Tama ito. Tama na, Chacha. China ang malaking problema. Let us stop wasting time on changing the constitution. Unahin na natin ang mga problema sa ekonomiya at ang napakalaking banta na dala ng China. Yang Chacha, sinasabi ko sa inyo, pwede nyo naman yan tapusin Di ba? Ang problema sa ekonomiya, open up the economy. Paano mo i-open up ang economy kung too restrictive ang economy mo? Tapos, huwag kayong magpapadala sa mga chismis ng mga Duterte. Bayaan yung problema ni Duterte dyan. Huwag nyong pansinin yan. Ang i-focus nyo ay economy by opening up the economy. For what? Go with Chacha. But do not solely focus on that. Mag-focus din kayo sa West Philippine Sea kasi ang China tuwang-tuwa yan. Kasi malaking pera ang ginugugol nila dyan. Anong sabi ni Katrina Ponce Enrile? Anong sabi ni JB Ejercito? May mga intelligence sila nakala. Ngayon, ba't hindi makasuhan si JB Ejercito? May binanggit din siyang pangalan. Di ba yung video na yon? O bakit hindi nyo kasuhan ngayon si Katrina Ponce Enrile? Sabi nga nila, baka tawagin ko daw Ninang. Pwede po bang tawaging Ninang? Pwede po ba kayong tawaging Ninang, Madam Katrina Ponce Enrile? Sige na nga, Ninang Katrina Ponce Enrile. Ba't di nyo siya kasuhan? Kayong mga tatlong bugok na nabanggit niya dun sa kanyang press con. Sige nga. Press con nga ba yun? Symposium dun sa CESA? Sige nga. Kasuhan nyo nga siya. At nang mailabas niya ang kanyang ebidensya dun sa sinabi niya. Di ba? Sige. Kung talagang matapang kayong tatlo, hindi yung puro lang kay dakdak sa social media. Ano lang sabi ni Andanar? ACF. Ano daw? Ano ba yung A niya? Nakalimutan ko Yung C, corn beef daw niya, pure piads. Yung F, fake news. Ako naman, ABC. Andanar is the biggest kopal. Sige, ACF. Andanar is kopal forever. Di ba mga kababayan? Tama naman kasi yung punto ni Ninang Katrina Ponce Enrile, nakininang na po ako, madam. Di ba? Paabot nyo to kay Madam Katrina dyan sa Delimundo. Di ba, Ninang? Yung sinasabi niya, may katotohanan. It pertains about the West Philippine Sea. It pertains about the disinformation campaign of China. Di ba? Na ang ginagamit ay mga kapwa Pilipino. It testifies the veracity of what JB Ejercito is saying about that interview, the radio interview. May mga bayaran talaga, may nabanggit pang ang pangalan doon. Bakit di nagdemanda yun? Di ba? Binanggit pangalan niya ni JB. Bakit di niya demanda si JB? Di ba? Kung walang katotohanan yung sinasabi ng mga taong ito, si Ninang Katrina Ponce Enrile ng CESA at si Senator JB Ejercito, why they don't wanna file a case against them? Libel yan. Paninirang puri sa kanila yan. Paninirang puri sa kanilang mga estado. Di ba? Sige nga, hamunin natin sila. File kayo ng kaso. Di ba? Wala po ako naririnig Wala akong nababasa. Di ba? Yung si Buwakang Ina, puro lang ganito. Trophy daw yun sa kanya. Na badge of honor daw na ma-call out siya. Demanda mo. Wikang Pilipinas. Hindi niya magawa di ba? Kasi uuwi siya ng Pilipinas. Paano pag sinabi ng korte, I don't want a Zoom meeting with her. I want her physically here in my courtroom. Kaboom. Patay. Yari siya. Di po ba? Tama, mali. Sinong malakas ang loob na magdidemanda sa kanya? At mailalabas ni Ninang Katrina Ponce Enrile ang kanyang ebidensya. Yun lang. Kaya nga sinabihan na lang ng ACF ni Andanar Nakalimutan ko lang yung panoorin nyo lang isang video ko dyan. Ang hirap po ng bumabata ulit. Okay?
So kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.